Hoy! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Ngayon may pag-uusapan tayong matupet. Ito kasing si Ate Claire o si Auntie Claire ay may bago ng amo. Sino yung bago niyang amo? Si Romualdez. Kasi isipin nyo to mga pare, ang pinagtatanggol niya noong una, well, alam naman natin na siya yung tagapagsalita ng palasyo, di ba? Actually, tagapagsalita nga lang, hindi tagapagtanggol. Ang nangyayari, nagiging tagapagtanggol ng palasyo. Ewan ko, parang may plano tumakbo to si Auntie Claire sa susunod na no? Anyway, so paano natin masasabing meron na siyang bagong amo? Nung una, meron pa siyang sumunod na amo. Kumbaga, dapat nagtatrabaho siya sa palas o sa palasyo, tagapagsalita ng Pangulo, hindi tagapagtanggol. Ngayon, nang lumabas yung issue na patungkol dito kay Lisa Marcos na kasama nga dun sa, di ba may na si Tantoco, kung hindi ako nagkakamali, na overdose kasama si Lisa doon. Ngayon, pinagtatanggol ni Auntie Claire. So may panibago siyang amo noon, bukod kay Marcos. Ngayon, meron na siyang panibagong amo ulit. Bagong-bago, ito yung pinakabagong amo. Si Romualdez. Kasi biruin mo, tagapagsalita ka ng presidente pero pinagtatanggol mo yung speaker. Diba? Ano yun? Pero bago ang lahat mga pare, meron tayong good news. Alam nyo ba kung ano yung good news natin? Ito good news talaga to, hindi ako nagbibiro. So patay muna natin yan. Ito pinaka good news natin, nakakatuwa. Kasi may mga senador pa rin tayo talaga, o yung mga senador natin may puso pa rin. Hindi kagaya nung ilan. Demonyo talaga. At alam nyo na kung sino yung tatlong demonyo na yun. Yung dalawa dun hindi naman nanalo sa eleksyon, pero nilagay dyan para manggulo. Alam natin kung sino to. Ayan. So the Senate votes on Duterte house arrest. So ito yung mga pinagbotohan nila o yung hearing kahapon na dapat nga nandiyan tayo So ito yung hearing kahapon na alam mo yon, na pinagbobotohan kailangan ba ng house arrest ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. At makikita natin ilan yung bumoto. 3, 6, 9, 12, 15. 15 ba? Tama ba ako? 15. Tapos may bumoto, merong mga absent pa to. So sa palagay ko, etong si Pia Cayetano, yes din to. Si Chase Escudero, yes din to. Si Camille, medyo ewan ko siguro yes din yan. Pero dito sa kay sino ba to, si Pinun, si ba? Supremo, si ano nga pangalan nito? Artista na to. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan. Yan si sa Batang Quiapo. Ano nga ang pangalan nito mga pare? Mga baratero. Anyway, so ito na yung ito yung abstain, kumbaga parang mala-mala, yung baga gitna lang. Alam mo na, syempre si Soto, ano pa ba? Tapos ito medyo magtataka ka dito kay kay Tulfo Kau Tulfo Rapi Hindi ka pa umayos Yung anak mo nga nagpakasasa di ba? May issue pa nga yung anak mo na nagagalit nga yung tito niya na si Ben. Alam niyo kung tutuusin, si Ben Tulfo lang ang pinakamaayos sa Tulfo para sa akin. Oo, kasi yung kuya nila Simon, bano din yun at least at least kung etong Tulfo, etong si Ben, kahit kamag-anak niya o kahit pamangkin niya o anak ng kapatid niya, 'di ba? Binabanatan niya pa rin. Alam mo to 'di ba? Pagmamahal pa rin 'yun. Iisipin mo, kung ikaw alam mo yung mga kapatid mo yan pag binanata mo yan, medyo sira din yung mo, kasi Tulfo ka. Pero ang maganda dito, sinasabi naman namin noon pa yan na
Itong si Ben, hindi ito tumitingin kahit na, mahal niya yung mga kapatid niya, pero pag may ginagawang mali, malamang sasagot yan. At ito na nga yung isang patunay na sumagot siya o pinuna niya. Yung anak ni Rapi na nagpapakasasa dun sa Nakita niyo ba yon nung umiinom ng malaking bote? Naku po. Tapos 6 million yata. Basta mga ganun. 6.4, 6.2 million. Basta. Di ba? Tapos ganto, boboto kanyang abstain muna. Parang sabi niya nga diyan sa post niya o sa speech niya. Patunayan muna na talagang na may sakit si Pangulong Duterte. Huy! 80 years old na yan. Putang ina mo naman, para kang gago. Sana okay ka lang, sir. Ha? 80 na yung mama tapos gaganunin mo. Okay ka lang? Ewan ko sa'yo. Ikaw nga siguro, alamang may sakit ka na rin eh. I mean yung sakit may nararamdaman, high blood ganon, di ba? Meron na rin yan. Isipin mo naman yung 80 years old tapos gaganyan pa yung sasabihin mo. Baliwan puta. Ginagalang natin yung mga tulpo. Alam nyo, idol natin yung mga tulpo dahil dun sa mga ginawa nila noon dati. Banat sila sa kung may mali o banat sila. Pero ngayon, anak ng tinapa, para kayo nagiging Especially itong dalawang tulpo na to. Although, nagboto siya dito sa house arrest, si Erwin, yung sinabi niyang bendalo, medyo sablay talaga yun. Tapos ito, si Rapi Tulfo. Ano ba yan? Pumasok lang kayo sa politika, naging politiko na kayo. Ano ba? Anyway, dito tayo pumokus dito sa tatlo na to. Yung bumoto ng no, mga putang ina nyo. Yan talaga, mukha ng inang to mga to. Lalo na yan si Risa Ontiveros, yan si Kiko. Tang ina nito, si Bam. Ang kapal ng mukha na mag-angkin ng ng mag-credit grab ng mga libreng estudyante, hindi lang naman siya yung nag-push nun. Gago ang puta. At ang hindi lang siyang doon, pumirma doon si Pangulong Duterte. Pinaburang ka tapos sasabihin mo no. Tapos ginamit mo sa eleksyon, nanalo ka. Although katakataka yung pagkapanalo yung dalawa ni Kiko, at least nagamit mo. Pinapalabas mo na ikaw lang. Kahit nga si Attorney Neil aba yun, kasama dyan sa niyan eh. Tapos sasabihin mo, ikaw lang. Iba gagamitin mo sa kampanya na parang inaangkin mo na ako nag-push nito. Gago. Yan, putangin na to. Tandaan nyo tong tatlo na to, mga animal na to, mga demonyo na to. Ayan yung mga demonyo sa Senate. Yan tatlo na yan. Although meron din naman dito sa nag-yes, pero kayo na pumili kung sino yung mga demonyo din siya. Pero itong tatlo na to, patunay talaga to na yung mga satanas talaga. Si Risa Ontiveros, mananalo ba yan kung hindi lumapit kay BP Sara yan? 'Di ba? Sinasabi nga ni BP Sara, alam mo ma'am, nag-follow up ka sa akin eh. Nangingin ka ng boto para sa para sa iyo kasi 3 beses ka naman natatalo. Tapos ganyan yung gagawin. Putang ina to. Pahiya kasi kay Pangulong Duterte ito kaya gigil na gigil eh. 'Di ba nag-hearing yan? Ma'am, magtanong ka muna sa abogado mo kung hindi mo alam. Naalala niyo 'yon? Ginisa si Pangulong Duterte pero sila yung nag-isa. Anyway, sige, punta na tayo dito sa ating video na to kasi ito si Auntie Claire eh. Putangin lang to eh. Ewan ko dito Baka isa to sa kaya nagkakaroon ng kalamidad. Alam nyo, mga taga Cebu kamusta na po yung mga kababayan natin dyan sa Cebu? Mag-iingat po kayo kasi medyo grabe yung nangyari sa Cebu. Tapos yung Pangulo natin hindi alam na may lindol. Yata ang sinabi. May lindol pa yata sa Cebu. Ang ina mo, presidente ka, wala kang alam. Wisit ka talaga. At isipin mo yun, nauna pa si BP Sara doon na nagbigay ng tulong. Anak ng tinapa talaga may bagyo na naman. May bagyo, Marcos. Pangulong Marcos, may bagyo, ha?
Mag-ano ka na, mag-isip ka na ng dapat gawin. Hindi yung kakamot ka na naman ng ulo. Putak ina mo. Sabihin mo anong gagawin natin. Ano ba? Tanong mo kay Gadon, animal. Eto, panoorin natin to mga pare. Inuna ng Malacanang ang talumpati ni Senator Chis Escudero laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Dito ang palasyo, wala itong saysay. Puna, isipin nyo mga pare, puna ni Escudero kay Romualdez. Tapos, nagbigay ng pahayag yung Malacanang. Ito na naman si ebidensya. Kung walang ebidensya, live mula sa TV5 Media Center, Galing nung sa balita, si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Maricel, tila nag-all out war na si Escudero kay Romualdez. Anong tingin dito ng palasyo? Alam mo, Jiggy, ang sabi siya ni Palace Press Officer. Kasi isipin nyo to mga pare, maputol ko lang. Palace officer ka. Ikaw yung palasyo. Kumbaga, awayan niya ng magkaibang magkaibang although pareha sila na sa ng power, magkaiba yan. Kumbaga magkaaway sila. Hindi ka pa pwedeng magsalita patungkol diyan. Ano ba? I mean, di ba nag-aaway yung nasa pagkapatid mo, ikaw yung leader, o may nag-aaway sa grupo mo, o sabihin na natin ikaw yung leader, tapos yung dalawang yan, Senate tsaka House, nagtatalo, nagsasagutan, nag-aaway, tapos magpapahayag ka ng kampe dito sa speaker, alam mo na kung saan yung saan yung leaning mo. Tapos, alam mo, hindi naman dapat magsalita, hindi ka dapat magsalita patungkol dyan sa issue na yan. Kasi hindi ka naman kasali dyan eh. Pero ang nangyayari parang gumagawa ka ng paraan para ipagtanggol to si Romualdez. Ano to? Undersecretary Claire Castro, hindi nadadaan sa magandang talumpati ang paghahanap ng accountability. Ang ibig ko sabihin ang gusto kong iparating sa inyo mga banateros, kasi kung tatanungin ka patungkol dyan, hindi po ako pwedeng magsalita niyan patungkol dyan kasi hindi kami nangingialam sa mga ganyang laban nila. 'Di ba? Hindi yung nasaan ang ebidensya? Hingan ng reaksyon doon sa binigay na privilege speech ni dating Senate President Chis Escudero kahapon, kung saan sinasabi niya na mukhang yung mga lumalabas na kwento ngayon sa mga pagdinig parang sunod sa sarsuela na inilatag ni dating House Speaker Martin Romualdez. At bilang ganti, sinabi naman ni dating Speaker Romualdez na mukhang DDS script naman ang nasusunog. Pero malinaw ang sinasabi ng Malacanang dito, Jiggy. Ebidensya ang dapat na pinagbabatayan para malaman. Isipin mo, nananahimik yung DDS na naman. Alam nyo ito kasi lagi tayong sinasabihan na parang lang kayo. Ang banateros sinasabing Duterte lang kayo, yung Duterte lang ang... Hindi naman yung Duterte mismo ang inaano namin yung masasabi natin na talagang panatiko. Hindi. Oo, fan tayo ng Duterte kasi dahil dun sa ginawa niya. Hindi dahil dun sa tao. Hindi kagaya ng ginagawa ninyo. Lalo yung mga pinklawa, mga pulangaw. Basta Marcos kahit walang nagawa, Marcos pa rin. Ito lang mga pare hamon namin sa inyo. Kahit na kahit na dilawan o sabihin na nating dilawan, pulangaw, pinklawan, o kahit ano pa yan, kahit sino pa yan, kung gagawin yung ginawa ni Pangulong Duterte o malalapit dun sa ginawa ni Pangulong Duterte, malamang papalakpakan din namin yan. 'Di ba? Hindi lang hindi yun yung tao lang yung hinahangaan natin. 'Di ba? Ang problema kasi sa ibang DDS, away ng away, lalo dyan sa dahig, kala mo mga baliw. Anak ng putya, bakit kayo nag-aaway? Ha? Kakahiya kayo dyan. Sigawan sila ng sigawan doon. Una yung sa pagkain. Hayop ng tong mga to. Kasi kung ano ba pinaglalaban natin, palayain si Pangulong Duterte, di ba? Maibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pucha, hindi yung mga yung mga ego ninyo, mga tanga kayo diyan.
Kaya kayo nagmumukhang ano eh. Tapos nadadamay kaming mga maaayos. O, adigin nyo na yung DDS, ganyan. O, simula ngayon, hindi na DDS. Banateros na ang itatawag natin dun sa mga, mga dapat nating yung mga lumalaban sa sa korupsyon. Basta. Lumalaban sa katiwalian, lumalaban sa mali. Basta tama, ayan. Banateros na, patay hindi na. Kasi pag sinabing DDS, ang dami na magugulong DDS. Yung ibang ang DDS dyan, ano lang yan eh. Alam nyo, pasikat lang. Alam mo yun? Yung pa-famous. Gaya niya ni Maharlika, pata DDS dati yan eh, di ba? Naging Marcos, ngayon DDS na naman. Ano mapapalaan nyo dun sa alin na yun? Wala, puro chismis. Anyway, tuloy natin to. Habang inosente at kung sino ang guilty na masasabi talagang sangkot dito sa anomalya sa mga flood control projects. Naritong pahayag ng Malacanang. Kung yan po siguro ang kanyang napapansin at nakikita, malamang hindi naman din po yan ang napapansin ng iba. Let us go Ha? Baliw. Patayin to where the evidence leads us. So, ang mangyayari po dito, hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo. Ikaw ang mahilig magturo, ate. Ikaw. Diba lahat na lang ng pwedeng ituro sa mga Duterte, tinuturo mo na yun. Ganun ba? Ano to? Diba mga Duterte to? Ikaw yung mahilig magturo. Bakit pinagtatanggol mo si Romualdez patungkol sa ebidensya? Hindi. Dapat ang sagot mo bilang ikaw ay tagapagsalita ng palasyo, hindi ka dapat nangingialam sa issue nila. Diba? Ay, wala po akong kinalaman dyan. Kung meron silang away, di maglabas sila ng ebidensya. Pero hindi kami nangingialam dyan. Kita mo nakalagay palasyo, hinanapan si Escudero ng ebidensya versus Romualdez. O kitang-kita mo na kung kanino ito napanig. Hindi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Kung ka-ebidensya, animal ka. Maricel, may reaksyon na ba ang palasyo sa pagbibitiw ni Congressman Zaldico? Oo, Jiggy, ang sabi kanina ni Yusek Castro, hindi matatakasan, hindi matatakbuhan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico yung kanyang mga pananagutan sakaling matuloy na nga yung pagsasampa ng kaso laban dito. Eto isipin nyo, nung nagsalita si Escudero patungkol kay Romualdez, pinagtanggol ng Malacanang. Dapat may ebidensya ka, Escudero, laban kay Romualdez. Kasi kung wala yan. Anong magagawa ng mga speech mo? Sabi ni Romualdez, DDS speech daw, animal, di ba? Ngayon, pagdating dito kay Zaldico na ito yung parang sacrificial lamb nila, ito yung sacrifice nila para malinis yung pangalan nitong mga amo niya na si Romualdez at si Marcos, talagang bumabanat si Claire. Dapat siyang managot. Dapat siyang anuhin niya. Nakikita nyo na? Nakikita nyo? 'Di ba? Pag kay Romualdez ang atake, medyo gagawin ng palasyo ipagtatanggol. Pero dahil nga dito kay Zaldico na ito yung sakripisyo nila diyan. Sige na, niyo na yan, hulihin niyo na yan. Wala kaming pakialam diyan, parang ganon. Alam mo dito kay Zaldico, kung nanonood ka man Zaldico, sabihin mo na yung katotohanan, ilaglag mo na tong mga to kasi kunang-una ikaw na nilalaglag ka nga eh. Kala mo hindi sila nakinabang doon sa mga katarantaduhang ginawa ninyo, di umano. O di ba? Kung ako sa iyo, ginaganyan ako ng mga yan. Putya, parang hindi kayo nakinabang sa akin, laglagan na tayo ngayon. Ayan, si Romualdez talaga yan, tapos si Lisa Marcos, ganyan. Tapos si Marcos Jr. talagang humihit-hit na. Joke lang. Na siya, magsalita na siya patungkol dito sa mga to para magkaalaman. Kasi siya yung siya yung kinakawawa. Kita mo, nag-resign. Dapat harapin mo yan.
alamang nag-resign na, hindi na uuwi yan. Tingnan natin ngayon yung tapang neto ni yung kapangyarihan o yung lakas neto ni pangalan nga nito yung baliw. Si Boying. 'Di ba napauwi niya si Tebes? 'Di ba? Napauwi nila si Tebes. Hinatak-hatak doon sa sa parang isang resort 'yun o yung tirahan. Ngayon pauwiin niyo rin yan si Zaldico. Hatak-hatakin nyo din yan. Ay, makikita yung tapang Ito sa ninyo. nasabing kongresista, kaugnay pa rin nung sinasabing pagkakasungkot niya dito sa anomalya sa flood control project. Sabi ni Jose Castro, mas maigi hanggang maaga sagutin niya na ito Kita mo? dahil ang pananahimik niya o ang hindi pagsagot tungkol sa mga akusasyong ito ay pagpapakita na guilty siya. Siya ang guilty. Bandang huli, ang guilty talaga dyan o yung parang gumawa ng mga katarantaduhan pagdating dito sa flood control si Zaldico. Ngayon, si Romualdez, na? Wala na yon? Ay hindi, kailangan nyo ng ebidensya. Pagdating kay Zaldico, sagutin niya. Kasi pag hindi niya sinagot, guilty siya. Pero pagdating kay Romualdez, kailangan ng ebidensya. Nakikita nyo yung style nila? Siyempre, yung amo, yung kailangan mo iligtas yung amo. Kaya may magsasakripisyo na isa. Pero kung ako nga sa'yo, Zaldico, magsalita ka na dyan. Humarap ka na ba? Humarap ka na. Natatawa nga ako sa sinabi ni Boss Dada sa sobrang yaman nito. Pero mo yung mga NBA, sa buong karir nila, alam mo yon, yung pera nila billion, parang 600 basta ganon. 6 billion. Basta ganon may nakita ko. Biruin mo, in 3 years mas mayaman pa to si Zaldico dun sa mga NBA sa na yung buong karir nila yun yung pera nila. Si Zaldico 3 years lang kayang kitain. Ayop na yan, di ba? Sa ngayon, inaantabayanan pa raw ng Department of Justice kung ano yung magiging tugon tungkol dito sa hiling nila na ma-issuehan na nga ng blue notice etong si Zaldico. Jiggy? At sinabi rin ni VP Sara na aakyat hanggang sa Malacanang ang pananagutan sa flood control scandal. Anong tugon dito ng palasyo? Wala. Tama ka, Jiggy. Kanina umaga, nag-post niya sa kanyang Facebook page itong si Vice President Sara Duterte. At yan nga mismo yung sinabi niya na aabot sa Malacanang yung paniningil ng accountability pagdating nga dito sa flood control project. Hindi lang yan. Ang sabi pa ni VP Sara sa kanyang Facebook page, yung pag-question doon daw sa naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na bakit hinayaan na maging House Speaker itong si Representative. Ayun ang point dyan. Bakit? Alam mo nang yung pinsan mo may katarantaduhang ginagawa, 'di ba? Naalala niyo yung sa Okada? Mali-maleta din daw 'yun. Okay. Yung sa Okada issue, alam na may lumalabas na issue na ganon. At hindi ba nabalita 'yun dito, Ang nagbalita pa parang US yung news sa ibang bansa ang nagbalita patungkol diyan. Ngayon, bakit hinayaan mo yung pinsan mo na maging speaker? Kung alam mong may issue sa na ganun. At hinayaan mo na magtarantaduhin nila yung pera ng taong bayan dyan sa mga project na yan. O pirma ka lang ng pirma. Hindi mo pipirmahan yan basta-basta, Presidente kayo. Kasi pinaliwanag ni BP Sara, pinaliwanag natin na yung pera, magpo-propose ng budget patungkol sa mga ahensya na kailangan nila ngayon, magkakaroon ng BICAM, Senado tsaka House of Representatives, mag-uusap-usap yan. Pag nagkasundo, okay na, mayroon na namang small committee na animal, ayun yung animal Doon na papasok yung insertion. So dati naman daw, legal yan, sabi ni Toby Tiangco, okay naman daw yung insertion. Talaga nagkakaroon ng insertion sa mga budget. Yun yung purpose ng small committee. Tapos magiging gaan na yan. Yung pagdating sa GAA, ayan na yan. Makikita na ng Pangulo yan. Bakit ito. Ito yung mga budget nito. Bakit ganyan? Ganyan kalaki? 6 million. Ganyan. 6 million. Tsaka niya pipirmahan.
So ibig sabihin, ikaw presidente, ikaw yung may ikaw yung may hawak ng final para makita mo kung bakit ganito nakalaki. 'Di ba? Bakit ganito kalaki yung mga proyekto o yung mga nilalaan nyo dito sa mga project na to? Magkakaroon ka ngayon ng question, o bakit ganito ang nangyari? Bakit ganito? Tatanong mo ngayon, paimbestigahan natin, bakit ganyan? O tanong mo si Romualdez, o wala kang tanong-tanong pirma ka lang ng pirma So ibig sabihin, hinahayaan mo manarantado o babuyin yung pondo ng bayan ng pinsan mo. Kasama mo na yan si Zaldico. Bakit? Kasi meron kayo nakukuha, ganon? Ganon ba yon? Baka lang naman. Di umano. Martin Romualdez sa kabila ng mga issue na kinasasangkutan nito. Pero ang tugon siya ng Malacanang, una sa lahat, bakit siya paparatangan o bakit paparatangan ng Pangulong Bongbong Marcos na aabot ng Malacanang yung paniningil tungkol sa anomalya sa flood control, gayong ang Pangulo raw mismo ang nagbulgar tungkol dito sa sinasabing kontrobersya at korupsyon. Hindi. Kaya nga binubulgar ng ng presidente yan para hindi siya yung maturo, di ba? Para hindi siya yung maturo, nakasama siya doon sa katarantaduhan. O ako yung nagbulgar niyan, so ako yung bida ngayon. Diba, ganun lang kasimple. Ganun. Sige, magkalagla. Ay, ito na pala, na tayo, sumisingaw na yung baho natin, yung pagnanakaw natin. Gagawa na ako ng paraan para hindi ako masita o hindi ako mapuna. Hindi, gagawa tayo ng isumbong nyo sa Pangulo. Tapos sumbong nyo sa akin, tapos pumunta ng Bulacan. Ito, I'm angry. Tapos, siya ngayon ang bida. Pinapalabas nilang siya ang bida kasi nga, ang Pangulo ang nagbulgar ng mga korupsyon. Para namang hindi kayo korap. Ang hirap paniwalaan na binubulgar mo yung mga korap dyan sa Congress, pero kayo korap. Kasi may ill-gotten wealth kayo di ba? At yan na sinabi mismo ng korte yan, hindi ako nagsabi niyan. Ewan ko, nabalik nyo na ba? Nabalik nyo na. Hindi pa nga Hindi nyo pa nga nababalik na ako pa rin kayo nanakaw. Sa mga proyekto ng DPWH, kaya nga daw siya mismo yung napasinido na magsimula ng investigasyon ng malaman kung sino nga ba yung mga taong nasa likod dito. Bukod dyan, binigyang diin din ng Malacanang yung tinatawag na separation of powers. Wala naman daw alam si Pangulong Bongbong Marcos kung sino man ang mapiling liderato at yung pagkakatalaga kay Martin Romualdez. Hindi pa pwedeng walang alam. Sabihin na natin. Tignan nyo nga, kahit nga yung panahon ni Pangulong Duterte, sinong di ba talagang si Pangulong Duterte ang parang nagtalaga kasi nga naging vice president niya si Cayetano Alan Peter Cayetano di ba? So ayun talaga ang ilalagay niya. Tapos naghati pa nga sila, sino ba yung isa? Nakalimutan ko. Pangalan nga nun. Anyway, basta naghati sila doon sa pagiging speaker. Maayos naman ang nangyari Maraming natakot. Ibig sabihin, ang presidente talaga ang may impluwensya para ikaw maging speaker at maging Senate President. Bilang House Speaker, dahil ibang sangay naman ito ng pamahalaan. Narito ang sinabi ni Jose Castro. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon. Yun na naman siya, nakaraang administrasyon. Hindi ka ba makamove on? Ang problema ng Pilipinas nangyayari ngayon. Wag mong ibalik ng ibalik. Ano ba? Hindi ka siya natuto, ganyan-ganyan. Ang bobo naman ito. Bobo Ano ba to? Abogado ba to na hindi ko naman nilalait yung mga nagdonotaryo? Baka nga magaling pa yung mga nagdonotaryo sa kanya Pero lang dun sa yung nag-fake daw yung... Kasi may mga abogadong may notary, nagdonotaryo na malulupit, na magagaling talaga yung mga... Alam nyo,
medyo underrated lang yung mga nagnonotaryo na yan, pero yung iba dyan malulupit talaga maging alam mo yun, malulupit na abogado. So parang mas magaling pa yata sa iyo yung mga yon. I mean, hindi ko sila nilalait ha. Pero ikaw nandiyan ka eh. Hindi ka na nag-aaral ganon? Basta ka na lang ang inaaral mo kung paano ipagtatanggol at isisirain yung mga Duterte. Gago ang puta. Magpapaimbestiga na maanumal ang flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Hindi na kailangan sirain ng si BBM. Hindi na, sirang-sira na yan. Actually, dun pa nga lang sa debate nila ni Cayetano noong 2016, sirang-sira na yan eh. Nanahimik lang at gumawa ng mga propaganda within 6 years eh. Diba? Sinabi, dinaya daw siya. Dinaya, talagang ayaw na sa'yo ng tao nun. Ang mga Pilipino, madaling maniwala. Anong ginawa? Talano Gold. Talano Gold, ano pa ba? Mababayaran ng utang ng Pilipinas pag naging si Marcos na, ibabalik yung gold daw na kung ano-anong kwento nila. Putang ina to mga to. Bagong Pilipinas, Golden Age, puta gold talaga. Ang mahal ng bilihin. Hindi na yan masisira yan si Marcos. Sirang-sira na talaga yan. Parang nakita nyo ba yung yung picture niya o yung video niya yung pumunta siya diyan sa may parang hospital, bagong hospital na. Kala mo nag-inom nung gabi. Parang patampatay. Ano sir? Over ka pa? At Maricel, panguli na lang sa lahat ng mga nangyayari. Dami mong tanong ah. Nagalit yung nagalit si Maricel Halili ba to? Nagalit no? Dami mong tanong kanina ka pa. Hindi, idol natin yan. Giga Manika, idol natin. Ngayon, may pahig na ba Pangulo, lalo na ngayon na derecha ng diniin ni Senator Escudero ang kanyang pinsan? Wala nga. Jiggy, kanina sa Malacanang, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung panunumpa ng mga opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines. At dito, binigyang diin ni Pangulong Marcos yung kahalagahan ng responsibilidad ng mga opisyal ng gobyerno para maipursige yung accountability at transparency. Lalo na ngayon, kinikilala ng Pangulo na galit na ang taong bayan dito sa nangyayari. Gago, galit sa'yo. Ang ilan to, puta, ilan to Marcos na to? Galit na ang Pilipino, oo, pero sa'yo galit. Sa katarantaduhan mo. Tapos yung accountability. Oy, di ba may kaso kayo? Ill-gotten wealth? Ano nangyari? Dapat yung sinasabi mo, isabuhay mo ba? Ito. Pakinggan natin yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Meron Bongbong pala. Marcos. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Dismayado ang maraming Pilipino dahil sa mga Tangina, alam mo, parang sinasabi niya yun sa sarili niya. Umarap ka kaya sa salamin, sir? na issue lumulunod sa kanila araw-araw. Our people are exhausted. They are disappointed. Syempre. Alam mo naman pala ba't wala kang ginagawa? Tain to. Ano ka pala, muti ka lang dyan? Pamparami ka? Presidente ka, uy. Presidente ng Pilipinas, pero parang hindi eh. Presidente ka ng mga buhaya dyan sa Congress. It was confronted. It was be humble and provide concrete solutions. Alam naman natin ang mga mali, kaya dapat nating itama. Ikaw, may tama. Yan ang ulat ni Maricel. Alam, may tanong pa eh. Sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikat po. Alam ko may tanong na naman si Jiggy. Galit na yun. Kaya sinabi niya kagad ni Maricel, balik sa'yo, Jiggy. Anong tanong? Ngayon, meron na naman tayong panibagong bagyo. Marcos, gumalaw-galaw ka naman. Ano ka ba?
Kasi bilang isang presidente, ikaw yung mag-iisip kung paano, anong gagawin natin dyan sa lugar na yan. O kung gaano kalakas yung bagyo, tingnan natin kung paano, sino magre-report sa akin, gaano kalakas yan. O kung malakas, evacuate na natin yung mga tao na doon sa mga flood prone area. Alisin na natin kaagad para hindi sila maipit at hindi mahirapan yung mga rescuer natin. 'Di ba? Ganon kasimple. Tapos tatanungin mo, anong gagawin natin? Baliw. Magaling ka lang magsalita pero wala kang utak eh. Oo, 'di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, magaling talaga magsalita yan si Marcos. Nag-aral sa iba't ibang school eh. 'Di ba? Iba't ibang school yan. Siyempre, natitrain yung the way he speak, the way he act, di ba? Pero pag, alam mo yun, pag yung hindi niya kabisado yung linya, utal-utal siya. Di ba? Lagi naman nakikita niyo ba? Parang wala siyang speech na hindi siya utal. I think yung yung Sona. Sa Sona lang, medyo kabisado niya na yun. Or meron siyang binabasa. So, ito na nga. Ewan ko, kung hindi to matitigil tong mga to, yung mga sakuna na nangyayari sa atin, pero medyo kakaiba na, medyo hindi na to normal. Kasi parang parang sunod-sunod, pagputok ng bulkan, ulan ng ulan, bagyo, puro bagyo, di ba? Tapos yung baha, lindol, di ba? Ang lakas ng lindol, hindi na to biro. Kumbaga, hindi na to normal na nararanasan ng Pilipinas. Kumbaga, parang meron talagang malas sa So, sa palagay ko, mga banateros, mga pare, ang pinakamagandang solusyon dito para siguro baka mawala tong mga to pag nawala na yan si Marcos sa posisyon. Kasi ini-example ko nga yung kwento ng Egypt tsaka ng Israel, yung kay Moses, di ba? Ilang beses nang sinabihan ng Diyos na yung Pharaoh ipakawalan na yung Israel. Kaso, ang tigas ng ulo, yun, yung anak niya ang dinali. So ito si Marcos, ayaw pa rin bumaba kahit sinisigaw na ng mga Pilipino, bumaba ka na. Yung mga pinklawan na tanga, yung mga komunista na animal, mga demonyo, gustong bumaba si Marcos pero ayaw nila maging si BP Sara. Maging presidente. Kita mo, kain-tae kayo Mga baliw ang puta. Anyway, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Pero bago tayo paki-follow po muna ang aking Facebook page, ang Paring RJ, at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Ganun din po, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-share, mag-like ng ating mga videos para mas marami, mas masaya, okay? Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya
piling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,